ma'am ay Michelle Panganiban, student nurse of EXA Colleges of Asia. Ma'am, meron lang po akong ilang katanungan as pharmacist po. So ma'am, can you briefly introduce yourself and your role in healthcare po? So, good day. My name is Mia. I'm a registered pharmacist here in the Philippines. So, right now, I'm a healthcare virtual assistant, but I used to be a store pharmacist in Watson's and South Star Drug. And what is your understanding of generic medicines po? Well, generic medicines is just the name of the drug. So, we have brand name and generic name. So, the generic name, for example, Biogesic, the generic name is paracetamol. Okay. So ma'am, how do generic medicine differ from branded medicine in terms of effectiveness and safety po? For effectiveness and safety, there's no big difference or there's no difference between the two since it's the same. Ang difference lang is yung name, pero effectivity and safetyness walang pagkakaiba. Okay ma'am. Then how do you explain to patient the importance of generic medicines po? So, by simply saying na hindi naman din sa-sacrifice yung health nila kapag uminom sila ng generic name. So, ini-inform namin yung mga patient, lalo na sa mga seniors. Okay po ma'am. So, good day po, Miss Mia. Before po, magpapakilala po muna ako. My name is Zane Madeline Mangilit from BSN2. So, next question po natin is, what are the common misconception patient have about generic medicine po? So, yung common misconception ng mga patients sa generic medicine, kadalasan kasi nagre-reseta ang mga doktor, brand name yung nakalagay. So, kung ano yung brand, ang feeling ng mga pasyente, yun lang yung makakapagpagaling sa kanila at hindi epektibo yung mga generic na gamot, which is hindi naman. Next question naman po is, how do you handle patient who refuse to take generic medicine? Naiintindihan din naman namin yung mga pasyente na ayaw talagang mag-take ng generic na gamot. So, wala rin naman kaming choice dahil hindi naman namin ipipil. Choice pa rin palagi ang masusunod. Kung ano yung tingin nilang makakabuti sa kanila, yun yung sinusunod namin. Second to the last po, what is your opinion on the affordability and accessibility of generic in the Philippines? Sa totoo lang, affordable naman talaga yung maraming gamot dito sa Pilipinas. However, marami lang talagang mga Pilipino na mas gusto nila yung branded, mas mahal, kasi tingin nila pag mas mahal, mas epektibo. Pero kung gusto naman nilang makatipid na same effectivity, meron din naman available sa market. So, last po, do you personally recommend or use generic medicine? Why or why not? Ako talaga, user ako ng mga generic na gamot kasi alam ko naman na wala namang pagbabago sa effect kahit may lagnat ako, sipon, or yung family relatives ko. Nire-recommend ko din na gumamit ng generic kasi kami din naman yung nakaka-save and alam ko namang wala namang pagbabago dun sa effectivity kahit na mura lang yung gamot. So, tapos na po. Thank you po. Thank you po ma'am. Good afternoon po. First thing po, may I first ask your name? Perla Santiago, ma'am. So, tanong ko lang din po yung history po ng profession niyo po. Okay. So, ako po isa din pong registered nurse, pero nag-work na dito sa RHU. Pero hindi ako sa LGU talaga hindi. DOH augment kami. Isa akong DOH augment, may kasama nga ako as DOH nurse augment kami dito sa Arayat LGU. Ganun. Tumutulong, mananalo kung meron mang ipakon si MHO na ibang mga programs, pwede kami mag-assist. Yan, sa mga health programs. So, mag-interview lang po kami today. So, for our first question po, can you briefly introduce yourself and your role in healthcare? Ayan. Yun nga, as nasabi ko kanina, I am a DOH nurse, or they called Human Resource for Health
from DOH na na-augment po dito sa Arayan RHU1. Actually, marami kami, 8. But meron tayong 3 RHU, kaya divided kami. Dalawa po kami dito. So, ang ginagawa namin, mga duties, responsibilities, may mga health programs na binababa ang DOH o di kaya dito sa LGU. We assist, nag-a-assist po kami or gumagawa ng halimbawa, mga bakuna sa barangay, di ba? Bakuna, prenatal, ganun, or ibang mga programs, health promotions, ganun. Yun, nandyan kami para tumulong. So for our second question po is, what is your understanding of generic medicines? Yan. Kung regarding sa generic medicines, sabihin, yung sa presyo kasi yan para mas mababa nila, no? Sa price, mga generic meds compare sa branded meds ay mas mataas talaga yung branded. Kasi nga, yung pangalan, dati ng pangalan ng med siguro yung sikat na sikat kaya mahal yung pangalan niya na yon. And then, yung generic, yun ibang pangalan or bagong pangalan. Kaya minsan, yun nga, mas mura lang yung generic kaysa sa branded. Yun yung naintindihan ko. At saka yung, sabi naman nila, parehas lang yung mechanism niya or yung target kung anong ang gagamitan mo. Diba? Pero yun lang, sa price lang siya nagkakatalong. Yun. For our third question po, how do generic medicines differ from branded medicines in terms of effectiveness and safety? Ayan. So, sabi naman nila, kasi dun sa generic, limbawa, Mepinamic, 500 mg, gano'n. Pero, meron ding branded, limbawa siguro, may mga branded, Tramadol, gano'n mga Celecoxib, pero mas malakas kasi yun Walimbawang yung branded na yon 500 mg din lang naman. So, parehas lang. Pero, syempre, sa atin na nakakarinig ng bagong pangalan, parang mas mababa yung dosage niyan, gano'n. Pero actually, if sa dosage, kung 500 din lang. So, means parehas lang. Pero, yun nga, siguro hindi natin maintindihan yun. Kaya, siguro yung generic, mas mababa yung dosage niya kaysa sa compare. Kaya, mas gusto pa rin nila yung mas branded. So, sa fourth question naman po, how do you explain to patients the importance of generic medicine? Ayan. So, maybe pagkaintindi ko kasi kung bakit ginawa yan. Kasi di ba nga may mga fellow po natin na may sakit. Kapag ka-branded kasi sobrang mahal, hindi nila ma-afford. So ngayon, to explain, siyempre, yung generic na lang, parehas naman kung ilan yung dosage niya sa branded, okay lang. Kamo na lang para may promote. Diba? Pero kung afford mo naman yung branded, it's much better. Ayun. Good afternoon po, ma'am. I'm Arlene Lasarte po, nursing student po. Then, third question po is, what are the common misconception patient? How about generic medicine po? Yun. Kung talagang hindi natin accept yung generic ay mabisa din katulad ng branded, yun talaga yung ano yun sabi niya? What are the common misconception Misconception, of oo. patient? Yan, yung misconception na yun, kung hindi talaga natin maintindihan na yung generic, kung ilan yung milligram with branded medication ay magkaparehas lang. Kaso nga lang, syempre, the more expensive, the more na mas effective, sabi nga nila. Pero, yun, kailangan po nating ipaunawa para maintindihan nga nila kung ilan yung milligram ng branded or generic ay the same lamang yon na maging effective. Effective yung medication para sa isang tao may sakit. Yun na lang. Sixth question po, how do you handle patient who refuse to take generic medicine po? Yun na.
Ganito. So, i-try mo muna yung generic na yan, malay mo, di ba? Katry na muna yung generic and then yung dosage and yung duration ng pagtitake niya ng meds. And then, pagka talagang yung generic medication na yon, okay, natapos na yung full course of treatment, and then wala pa rin, hindi pa rin siya gumaling, then you have to go back to the physician, and then yun, isabi niya yung history na ganito, natapos ko na, and then the doctor will give another doctor's order kung ano, para pumunta na sa mas ibang medication or branded one. Diba? Second question po is, what is your opinion on the affordability and accessibility of generics in the Philippines po? Question 7 po is, what is your opinion on the affordability and accessibility of generics in the Philippines po? Ayan. Dahil nga sa, siyempre yung mga branded, napakamahal nila. That's why the government siguro kaya generic para mas affordable, mas accessible para sa mga consumer, sa mga customer. Kaya pinababa siya para lang maging affordable. Dahil nga hindi naman pamura, kundi pamahal kasi. Kaya they have to make way na kailangan maging accessible din sa mga low income, ganun. Pero, yun, para ma-afford nila. Kaya may generic medication. Question number 8 naman po is, do you personally recommend or use generic medicine, and why po or why not? Yeah, dito naman po sa RHU, may mga generic medications dyan. And then, syempre, pag nagkakasakit naman kami, nakaka-relieve naman siya eh. So, there's no problem naman sa paggamit ng generic. Kasi ang katawan natin, depende rin yan eh. Kung hindi ka laging umiinom, di ba? Tapos uminom ka lang ng kada yun. So, nasa low dosage pa lang tayo. Pero, pagka nagsa-self-medicate tayo, dahil mga antibiotics, tapos ini-stop. So, pagka may resistant na dun sa lower dosage na yun or yung klase ng antibiotic na yun, the more na magiging mataas. No? So, yun. Depende lang din naman kung yung generic na yan nakakagaling naman eh. Depende sa gumagamit. Na pagka doctor's order yung kanya na yun, edi dapat tapusin niya yung full course para hindi mahal yung gamutan, kundi magagamit pa rin niya yung sa generic medication na mas mababang presyo na, pero effective din siya. So, good afternoon, ma'am. I am Masha Kasumate from Exact College of Asia Nursing. So, we have question po. So, first, in your nursing practice, how often do you encourage generic medicine in medication administration? Okay. As RHU staff na nandito sa OPD, syempre yung anong available na medications na nandyan, may mga generic mostly po yan nandyan eh. So, why not try mo na yung generic? Kasi mas free na nakukuha nila dito kaysa they will spend their money na bibili outside kung meron namang free dito na pwede sila makakuha or available yung generic medicine na yun, why not? So, we can give to them. Na, naman, pagka hindi gumaling, balik kayo, check up, ulit, ganun. Yan lang naman yung gamitin yung generic. Basta, full course, kung gumaling sila, edi better. So, second question po is, have you experienced patient questioning or doubting the generic medicine you administer? How did you respond? Dito naman, wala naman din talagang bumabalik na nagko-complain. Minsan pa nga, halimbawa yung high in cholesterol, atorvastatin, simvastatin, sabi nila. So, pagka wala, mostly kasi atorvastatin, mas okay kasi yun na brand. Simvastatin, meron lang kami. Ngayon, minsan sabi,
kahit na yun, simvastatin, pero syempre, differs pa rin siya. Kaya, encourage pa rin namin na kung ano yung order, doctor's order, yun ang bibilhin. Pero kung simvastatin naman, go for the generic meds po na yun. Pero huwag muna nilang papalitan without doctor's order. Ayun. So our third question po, how do you educate patient about taking generics properly? Siyempre, same as taking the branded, kung ano ang doctor's order, halimbawa, ang full course ng medication is 1 week kasi diba? Yung antibiotic, lalo na antibiotic, dapat tinatapos yun para walang resistant. Kasi pagka na-build up yung resistant na yun, mas magiging mas malakas ulit yung antibiotic na ibibigay ng doktor kasi hindi ka gumagaling dun sa sakit mo. Kaya kailangan, kahit na generic ang gamitin, kailangan natapusin ang full course na binigay ng doktor. Tsaka yung specific medication. Huwag mo nang mamili ng medication na parehas lang yan, ganun. Hindi. You have to go with the doctor's order kung ano yung generic medicine na kanyang ibibigay. So our last question po, what challenge do nurses face in promoting generic medicine use at the bedside? Wala naman kami ginagawang promotion kasi dito eh. Kung ano yung ibibigay namin dito kasi sa hospital setting dapat yan. Diba? Pati naman siguro sa bumibili. So, yun nga. In case man na gumamit ng generic medication sa sakit niya and then natapos siya yung full course pero hindi pa rin gumaling, then siguro it's better na pagka yung generic meds na yun ay hindi siya gumaling, better pa rin na kumonsulta sa doktor para sa para sa proper medication kung hindi man pwede yung generic meds. Diba? Kasi yung generic meds na yun hindi na pwede sa katawan niya. Hindi na effective. No? So, kailangan talaga nating pag-doctor's advice for further management sa ating karamdaman. So, yun na. Thank you po. So, good afternoon po, ma'am. First thing po, may I ask what's your name po? Good afternoon. My name is Mia Paula Daclan. Pwede po ba magtanong about your history po ng profession niyo po? So I'm a registered pharmacist. I graduated noong 2023. Then I took the board exam on 2023 also and passed the board exam on 2023. So my first job is a pharmacist in South Star Drug, and then after that I work as a pharmacist in Watson's, and then my current job right now is a healthcare virtual assistant. So, mag-interview lang po sana kami. So, for our first question po is, as a pharmacist po, what is your role in ensuring the quality and proper dispensing of generic medicine po? So as a pharmacist, ang pinaka-role talaga namin para ma-ensure yung quality tsaka ma-promote yung generic dispensing is since kami yung nagkakausap agad ng pasyente kapag bibili sila ng gamot. So, lagi namin ina-offer, ini-inform yung mga pasyente or yung consumer na merong alternative na mas mura with same effect dun sa binibili nila. Lagi namin sila binibigyan ng choice kung saan sila makakatipid, pero hindi naman nas-sacrifice yung health nila kahit mura yung gamot. So, thank you po. Next question. Question naman po. How do you promote generics inside the pharmacy setting po? So, napopromote ko yung generic sa botika. So, just like what I said earlier, na lagi ako nag-o-offer ng generic na gamot sa mga patients, especially sa mga senior, kasi sila yung mga hindi pa informed na merong alternative na drug. Though hindi siya alternative, same effect, same drug, pero iba lang yung brand. Pero,
hindi naman nasa-sacrifice yung epekto ng gamot. We also use like mga posters para mapakita na merong mga generic na available dun sa botika. So yun yung mga ways na ginagawa namin para ma-promote yung generics. Thank you po. Third question po, ma'am. Have you encountered case where doctor prescribe branded medicine but patient asks for generics? How do you handle it po? Oo, lagi kami nakaka-encounter na yung nire-reseta ng mga doktor is mga branded na gamot. Kasi alam ko, as far as I know, merong mga percent na nakukuha yung mga doktor kapag yung specific brand na yun yung nireseta nila. So kapag nakaka-encounter kami na ganon, yun, lagi namin sinasabi palagi sa patient na merong ganitong brand with same effect, same lahat ng mangyayari sa katawan nila. Pero unfortunately, may mga pasyente kasi talaga na hindi naniniwala na kahit parehas lang sila, na walang pagkakaiba ang generic at branded, hindi sila naniniwala kasi yun na yung nakasanayan nila. At feeling nila, kapag ka branded, kapag mas mahal, feeling nila mas effective, which is hindi totoo yun. Kahit na generic yung gamot, walang pagkakaiba, effective pa rin siya dun sa, kunwari, for example, nilalagnat. Kapag ka biogesic ang binili, kaysa sa generic na paracetamol, akala nila sa biogesic lang sila gagaling, hindi dun sa generic na paracetamol. Pero hindi totoo yun, parehas lang sila na epekto kasi hindi i-approve ng FDA yun kung sakaling nako-compromise o may mali dun sa gamot na yun. Mahigpit yung Pilipinas sa pag-approve ng mga gamot. So, yun yung ginagawa namin. Lagi kami nagsasuggest. Pero kung ano pa rin yung gusto ng patient o ng customer, yun pa rin yung masusunod. Yun lang. Thank you po, ma'am. So, ma'am, our fourth question po is, what is your opinion on the Generic Act of 1988 and its impact on patient access? Okay naman yung generic acts na ngayong year. However, parang hindi siya masyadong sinusunod pa ng mga pharmacy dito sa Philippines. Hindi pa siya fully implemented na sinusunod ng karamihan ng mga botika. Pero I suggest na mas bigyan din ng mga association ng mga pharmacies o yung ng mga FDA, yung mga batas na ganon. Kasi para din naman yun sa betterment ng mga Pilipino na mas makakamura, mas mapapagaan yung mga gastusin ng mga tao. So yun, sana mas bigyan pang pansin at palalimin at stronger yung law na meron tayo na Generics Act. Thank you po. So, our last question po, what advice would you give to future healthcare professionals about encouraging generic medicine use? So, the advice that I can give sa ating mga healthcare professionals at sa inyo mga future nurse, tayo dapat yung magtulungan, lalo na sa pagpopromote ng mga generic medicine. Ang mga nurse, as far as I know, na expose kayo sa pag-administer at pagbibigay ng mga gamot, and kayo din yung may direct contact sa mga doktor. So, I suggest na tayo na mga nakakaalam nito, kung ano yung makakatulong sa kapwa natin, yun yung gawin natin. Kasi sa pagpopromote ng generics, nakakatulong tayo sa simpleng nakakatipid yung mga seniors o yung mga pasyente. Malaking bagay yun sa kanila. And yun yung mga bagay na hindi nila alam. And tayo mga healthcare professional lang yun nakakaalam. So, tulong-tulong tayo sa pagpopromote ng makakabuti at saka makakatipid sa kapwa natin.